Okay, magandang araw po muli sa ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka pwede pong makisuyo, pa-subscribe naman po ng ating channel. Mag-aayos po tayo ngayon ng drink machine o heavy duty na blender. Ang naging problema daw po nito ay bigla siyang umusok at nangamoy habang ginagamit. So buksan po natin. So yan po, nakita po natin na maraming itlog ng ipis at mga maliliit na ipis dito sa loob ng blender na ito. At medyo mabaho na ang amoy nitong loob. Kaya siguro nasira ito gawa na rin itong mga ipis na nandito sa loob. So check po natin, linisan po muna natin. Ito yung ipis, ang dami. Ay abo, ang dami talaga nitong ipis na ito. Kita mo naman kahit saan sulok mo tingnan, madami pa makikita mo naman dito ipis. Ako po, ay ako. Talaga na yata ginawa na yata bahay ko ng mga ipis na ito. Sige, linisin muna natin. Check po natin ang motor nito, pero mukhang okay naman ang motor. Ganoon din ang mga wirings, mukhang sige naman, mukhang walang problema. Yan, tanggalin po natin mga itlog-itlog. May mga itlog-itlog pa dito, mga ipis. Yan. Okay, tatakbuhan pa nakita niyo pa yan, may gumagapang-gapang po yan Pagkatapos po yan, matanggal natin yan, mag-spray po tayo ng alcohol dyan para matanggal yung mga naiwan pa mga dumi-dumi, tsaka yung amoy mawala at gumanda-ganda naman ang amoy nito. Tsaka natin check kung walang pyesa o walang wire na damage dito. So physically, wala man ako nakikitang diferensya dito sa ating makina ng blender na ito. Ganoon din sa mga wires. So check din po natin itong iba pa. So yon, ito pong circuit board. Ito po ang nagkaroon ng problema. At yung kanyang pinakang circuit board ay nasunog na. So ito, hindi na natin to i-repair, kundi papalitan natin ng isang buong circuit board ng speed controller. Ito yung pinakang speed controller ng ating makina. So papalitan na lang po natin ito ng panibago. So ngayon po, tanggalin na po natin itong may defect na speed controller natin. Tanggalin natin itong mga connector na nakakabit papunta ng switch. Dalawang switch po yan. Tatanggalin natin parehas, tapos yung papunta sa makina, tsaka yung sa pinakang potentiometer natin o yung ating mismong pinakang speed controller.
So ito po yung isang ating connector, medyo na damage yung kanyang insulation sa dulo, yung connector natin. Kaya papalit lang natin ng panibagong ano yan, shrinking tube. Yan, suot natin. Tapos initin lang po natin ito ng konti para kumapit ng gusto dito sa ating connector. So ganyan lang po, initin nyo lang po yung palibot ng ating shrinking tube. Yan. Pag kumapit na po siya, okay na. Then ikakabit na po natin sa panibagong motherboard itong ating speed controller. Okay, yan po yung papunta ng switch. Yan. Tapos yan po yung papunta ng pinakang potentiometer natin o yung pinakang tinatawag na kadalasan na volume. Tapos yung kasunod na connector na yan ay para papunta doon sa kabilang switch. Dalawa kasi ang switch natin dyan. Tapos yung pinakang dulo, yan na yung papunta ng ating makina. Yan sa dulo ng connector na yan. Okay, matapos po nating maikabit lahat ng mga connectors, i-check po nating mabuti bago natin ibalik dito sa ating pinakang loob ng unit. So yan, balik na po natin. Salamat po muli sa mga nanood. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, pasuyo naman po, baka pwede po mag-subscribe kayo sa ating channel. Salamat po. Okay na.